Oh, maniningil na ako. And last of the Kat, may number ka na ba? From 87? Bukas pa din yung kaso, Diyos ko. Ay, bukas ba? Baka ano? Let's leave the case open. Yes. Case open. Para mysterious. Ikaw, may name ka na ba? Baka ma-check mamaya sa party. Sa party. Baka ano na rin, maybe dumaloy ng spirito ng ano. Hello Kathden fans! Maniningil na si MJ Felipe sa Kathden. Ang status ngayon ng Kathden, Ma'am Catherine nagselos daw kay Daniel Padilla at Kyla Estrada. Sobrang bait ni Ma'am Catherine. Congratulations sa Kathden yan at marami pang items sa vlog na ito. Kung kaya tumutok lamang kayo mga Kathenatics. Unahin ko ito na nag-release ng behind the scene mga kasambres yung cameraman doon sa Christmas party special nga ng ABS-CBN. So ang galing ang galing pala ng ginagawa nila kasi habang nag-action sumasayaw si Ma'am Catherine, nakatutok yung camera, tapos may sumisigaw kung ano yung next na linya at saka lyrics na kakantahin or parang ibubuka ng bibig ni Ma'am Catherine mga kasambreros. So ang cute lang din kasi yung habang sila ay kapapa umaanggulo, tapos may camera din na nag-video doon mismo sa camera doon mismo sa cameraman mga kasambreros. So ito yung time na naka-green si attorney mga kasambreros, tapos ay nasa labas siya yata ng building ng ABS-CBN, tapos may mga decoration of course na pang Christmas ang ABS-CBN mga kasambreros. So grabe, tatlong cameraman, videographers mga kasambreros, tapos palakad-lakad si attorney, tapos of course nilalaro ang camera as part ng script mga kasambreros. So naka-green dito at saka parang jogging pants lang si attorney Sobrang cute talaga dito ni Catherine Bernardo mga kasambreros. So maliban dun sa mga videographers, may mga nag-video din sa kanila na nagvi-video din sa kanya mga kasambreros na mga normal fans mga kasambreros of course phenomenal box office cinema queen yan So dapat ay dito binivideo dahil nga sobrang sikat and sobrang humble na sobrang bait mga kasambreros. Speaking of kabaitan, may isang fan dito na nag-upload kagabi ng kanyang kuha doon sa naka-blue naman siya dito si attorney mga kasambreros, na kung saan niya ay parang free time nila, tapos sa picture sobrang ganda dito ni attorney kasi yung lipstick niya ay parang yung lipstick niya parang pang graduation talaga. Hindi, joke lang po. So sobrang ganda and sobrang siya, yung lighting ng kanyang camera siguro ay sobrang liwanag pero mas lalo tayo na lutang yung kagandahan ni attorney dito. So ito yung time na parang sila since Pasko at saka talagang si Ma'am Catherine ay very sociable very friendly mga kasambreros. Ginagawa nila mga tropa-tropa yung kanya mga fans mga kasambreros kasi nga ay yun talaga ugali talaga niya mga kasambreros yun parehong-pareho sila ni Sir Alden ng ugali na dito na mabait at saka sociable. Tapos ito, sige ubusin ate, sige ibabangga ko itong kay Alden naman. Itong kay Mercy mga kasambreros dun sa may ARXV niya sa backstage, ang tawag sa kanya ay Den. So Den, ibig sabihin po ay Alden So parang narinig ko yung pangalan ko kasi Dennis minsan yung tawag sa akin ay Dance gano'n. So ganun siya mga kasambreros. Tapos si Mercy, alam natin si Mercy, talagang kinakalaban niya ito para Mercy, andito ka na naman. So parang kwela para magtropa na lang yung dalawang to, si Mercy at saka si Alden mga kasambreros. Kung kaya every time na present si Mercy dun sa mga previews na mga occasions niya at saka mga events mga kasambreros, tapos dun si Mercy, andito ka na naman, viral ka na naman. Ginaganon niya. Parang alam mo yung magtotropa, yung mag-best friend na nagkukulitan at saka nagtutuksuhan mga kasambreros. So ganun yung ginagawa ng dalawang ito.
So si Mercy, sana Mercy sa susunod tuksuhin mo rin siya kay Catherine para makabawi ka. O Alden, asan na si Catherine? Gano'n. Para makabawi ka, no? Hindi, joke lang po, no? Pero Mercy, gawin mo yon ha? May basbas ka. May basbas ka ng Cathnatics. Asaan si Ma'am Catherine? O, ganun siya mga kasembreros. And then ito, isa sa mga main items natin mga kasembreros, ang mga admins nag-post ng PAFTA, no? Ni Sir Alden din. Kagabi, yung kay Ma'am Catherine yung una natin mga kasembreros, di ba, na pinost about dun sa kanilang award mga kasembreros sa box office, no, ng Hello Love Again mga kasembreros. Tapos yung Alden admins kagabi ay nag-post din po mga kasembreros. Although itong PAFTA ay medyo matagal na, na-repost lang or parang nag-recongratulate lang ang admins mga kasembreros. So Philippine Academy of Film and Television Arts, no, Alden Richards and Catherine Bernardo, Philippine Box Office Stars ang cast din mga kasembreros. So iba talaga pang malakasan mga, parang kumbaga pa, ano pa kaya yung pinakamataas na pwedeng award sa dalawang ito mga kasembreros, no? Na kung saan ay sila lang yung, kumbaga wala silang katapat no? Kung parang hindi mo sila pwedeng itapat sa, ano kasi yung tandem talaga nila, gumawa talaga sa bumasag ng kasaysayan at saka mga records sa takilya, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo mga kasembreros. Imagine niyo sa Amerika, nag-top 8 siya sa may pinakamaraming top 8 spot, no, na may pinakamaraming nanonood mga kasembreros for like 2 weeks or 3 weeks doon sa Amerika mga kasembreros. So first time no nangyari sa isang Philippine movie na sobrang dami ng nanonood mga kasembreros sa Hollywood. So ibig sabihin, iba talaga impact, and parang sa akin talaga parati kong inuulit na hindi lang 1.6 billion pesos ang income nito. Malamang ay 2 billion mahigit mga kasembreros, no? Ang naging income ng Hello Love Again mga kasembreros. So congratulations, no, sa Philippine Box Office Stars. Walang iba kundi ang tambalang cast din mga kasembreros. So Ma'am Catherine and Alden Richards. And then ito, ang cute nito mga kasembreros kasi na-recall ng isang admin ang pagkakaibigan din ni Ma'am Catherine at ni Miles Ocampo. So best friend din ang dalawang ito. Maliban dati of course sa kanilang pagsasama sa Gawin Bulilit, no, ay may mga special events sila na magkasama. Like sa mga block screenings, no. So yung picture na ito nasa taas, if I'm not mistaken, ay pelikula, hindi ko lang kung sinong pelikula ito, pero parang kay Sir Alden at saka kay Ma'am Catherine, no? 5 breakups in a romance. So yun, isa rin pala ito sa ano na nagsuporta si Ma'am Catherine dati, kasi nga best friend niya si Julia Montes at best friend niya of course si Alden, no? Special someone ni Ma'am Catherine mga kasembreros, si Tisoy. So yun po, no, talaga nakakatuwa lang ang friendship na ito. So umattend sila dito ng premiere night, no, ng 5 breakups in a romance mga kasembreros, na kung saan ay nakita ko rin dati dito, ito yung sasabi nila na hindi na puputol yung ugnayan mga kasembreros, kasi dati pa parang alam mo yan, parang may crush din si Ma'am Catherine talaga kay Sir Alden mga kasembreros, kasi nga ay sinuportahan niya dati dito si Julia Montes at saka si Alden. So dati pa. So 'di ba wala pang Hello Love Again at that time. Parang after pa niya ng 2020, if I'm not mistaken, 2023, no? Yung 5 breakups in a romance mga kasembreros. So tama nga, 2023 ito mga kasembreros. And ito yung time na nung dumalo or nagsuporta si Ma'am Catherine kay Alden at saka kay Julia, ay parang nasa malayo lang si Ma'am Catherine, nakatingin lang siya kay Sir Alden mga kasembreros. So, and yung katawan dito ni Ma'am Catherine, parang ito yung time na nagsasuffer na siya, no, sa relationship nila ni parang kakabawi lang niya ng kanilang breakup mga kasembreros ni Daniel Padilla. So hindi pa siya parang ano pa siya dito, parang haggard pa siya mga kasembreros, no, dito sa sa year na ito, 2023. So tama nga, yung 5 breakups in a romance ay 2023. Mas nauna kasi ito kumpara sa
doon sa Hello Love Again na 2024 mga kasombrero. So, nakita natin na talagang dati pa ay talagang nandun na yung kuha pa yung lihim. Sabi kong parang lihim na pagtingin din ni Ma'am Catherine at yung paghanga. Yon, lihim na paghanga na lang, no? Secret admiration ni Ma'am Catherine kay Sir Alden at that time mga kasombreros. So, kung kaya ay parang yun kasi yung mahalaga, yung nami-maintain nila yung kanilang relationship by privacy, no, by peacefulness, yung hindi nila kailangang ipubliko ang kanilang relationship mga customers para walang maraming issues, yun parang yun yung kanilang way of getting strength, no, ng kalakasan para mas lalong tumatag ang kanilang relationship. So yun yung kanyang status mga customers no ngayon ng Kathden. Ang status ng Kathden ngayon ay ini-enjoy muna nila yung kanilang singleness and yet blessedness mga kasambreros, no, yung pagiging single. So, in-enjoy nila, yun yung pinakamahalaga sa lahat. And then ito, next item natin, yung ito nagselos daw si Ma'am Catherine kina Kyla Estrada at Daniel Padilla. Tapos, inedit na naman ang picture dito ni Ma'am Catherine na kunwari ay umiiyak, no? Doon sa may CAD clinic siya. Ay, nako po. Hindi magselos ba si Ma'am Catherine? Matagal na siya naka-move on, no? 2 years na mga kasembreros. Or, more than 2 years na mga kasembreros, no? Ang kanilang hiwalayan. So, tapos dito ay may pictures, kunwari, ni Daniel, ni Kyla, at saka ni Ma'am Catherine na umiiyak daw. So, ang picture na ito na umiiyak si Ma'am Catherine ay isang malaking edit, no? At isang malaking kasinungalingan kasi ito ay picture niya sa CAD clinic mga kasembreros na kung saan siya ay nagpa-check nga ng kanyang or nagpa-cleaning, no, regular cleaning ng kanyang ngipin mga kasembreros. So ang mga tao ay may post lang talaga mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros, si Ma'am Catherine naka-shade siya dito Tapos yung kasama niya of course ay si Sir Alden. 18 hours ago, 1 year later, no, parang nag-recall si Ma'am Arlinda Cabug mga kasembreros na isa ring solid na Kathdenatic, no. So na-recall niya yung 1 year ago mga kasembreros ng Kathden na magkasama sila during promo po ng Hello Love Again. So talagang dumadami ang admins na sumusuporta sa tambalang ito kasi kahit tatahimik sila, kagaya nga nung yung post ni Ma'am Catherine kagabi, yung aso tapos and so on mga kasembreros. Tapos ito, 20 hours ago, the Star Bulletin PH, sa kabila ng pag-iwas sa mga interview noon, bakit tila ngayon ay hinahayaan na ni Daniel na makuhanan sila ng camera sa mga public places? Ayon sa mga ulat, sinusubukan ng aktor na sukatin ang damdamin ni Catherine sa pamamagitan ng pagsiselos. Pero sapat nga ba ito para bumalik ang dati o huli na ang lahat? Basahin ang detalye. So, parang technique daw or strategy ni Daniel yung pagpapaselos kay Catherine, no, kasama si Kyla Estrada. So kung ganun man ang mangyayari ay hindi yan effective. Hindi yan isang effective na moves, no, or hakbang mga kasembreros na ginagawa ni Daniel Padilla. So yan, parang laro-laruan lang si Kyla Estrada. So para sa akin yun, off, no, red flag yun mga kasembreros talaga kung ganyan lang na ginagamit niya ng si Kyla Estrada para pagsilosin si Ma'am Catherine. So and Catherine has totally moved on. Hindi na niya babalikan ang kanyang miserableng buhay dati. Hindi naman all the time miserable ang buhay niya dati. May mga times naman na masaya sila, no, nagbabakasyon sila Daniel Padilla, nagta-Thailand sila and so on. Pero yung sa relationship kasi habang tumatagal dapat nagma-mature, no? Hindi yung kahit sa public pwede mong suntukin or pwede mong saktan si Ma'am Catherine. So doon po pwedeng ganun tapos napipikon ka tuwing interview minsan. So basta hindi, iba talaga yung Kathden, no? Kapag ang Kathden na nagsama, walang pikunan, no? Walang basagan ng trip. Pag sila nagsama, pag kilitian yan, pag kulitan, pag seryoso, no? Ganun ang Kathden. So pag si Ma'am Catherine nag-throw ng joke, matik yan si Alden na suporta yan mga kasembreros. Walang tawag dito, walang pikon-pikon, no, walang ganon-ganon sa Kathden mga kasembreros. So yun yung nagustuhan din talaga ng tao. And syempre na mga press, no, kasi ma-observe naman yan sa press con, sa mga media,
mapapansin naman yan nila, no? Kung kaya parang medyo may fear sila konti or parang may gap, no, ganun sa pag-i-interview minsan kay Sir Daniel Padilla kasi alam nilang baka ma-offend, no, baka mapikon, so ganun mga customers ba. Ano kasi, iba kasi yung panatag yung loob mo no, sa kinakausap mo o sa kasama mo, so ganun mga customers ba. Alam naman natin yung feeling na pag yung tropa mo for example pikunin, di ba? So parang may gap ba, no, ganun siya mga customers. And then ito, Cherry Napoles Capinia, 13 hours ago. Kathniel, forever in our hearts, they're just meant to be. Hoping they find their way back to each other and get that end to end forever. We've all been rooting for iconic couple, iconic love story. Tapos yung picture nga ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, at saka ni Daniel Padilla. So ito ay umaasa siya, no, na magkabalikan. So parang nasa puso na lang nila, no, yung Kathniel, mga kasambreros, pero end of the story na, no. Kung paano nung nag-post si Ma'am Catherine ng kanilang nung nag-post si Ma'am Catherine sa kanyang Instagram 2022 November yata or December, no, November coming December noon, mga kasambreros, ay tinapos na niya ang mapang chapter closed na, sabi niya, mga kasambreros. So hindi na niya babalikan kasi pinag-isipan niya yun, hindi lang naman basta-basta na hindi na basta-basta na pinost yun na ganun-ganun na lang, na parang touch move ba, no, sa chess, mga kasambreros. Pag hinawakan mo na, wala ka ng choice kundi ipa-move mo or gagalawin mo talaga siya. So ganun siya, mga kasambreros. So chapter closed na ang Kathniel. Sana makamove on ang lahat para kayo rin ay parang mawala yung tinik sa inyong mga buhay at puso. And then ito, next item natin, mga kasambreros. Gusto ko to. 1 hour ago, Alden Richards and Catherine Miller, happy and comfortable for together. So tapos pictures ng Catherine during kulitan nung Hello Love Goodbye. So ito yung sasabi ko, na pag sila nagsama, walang boundaries, no, walang boundaries, mga kasambreros. Nakapagkulitan, pag seryoso, pag hindi ko explain. Basta pag sila nagsama, walang dull moments. So ganun siya, mga kasambreros. And then ito na nga yung singilan time. Kasi na-repost ng isang admin kagabi itong paniningil ni MJ Felipe. Although this was the interview pa during sa VIP, na-recall ko rin na, ay ito yung status ng Kathleen ngayon, no? Ilang percent na ba? So sabi ni MJ Felipe dito, last na to maniningil na ako. So ilang percent na ba? So dito, sabi ni attorney ay open pa ang kaso, no? Open case pa siya, mga kasambreros. So parang sabi ni Sir Al dito, para misteryo. So which is ginagawa naman ng Kathleen na misteryo talaga, na sobrang nakikurious ang mga tao kung ano nang ginagawa ng dalawang to sa buhay, yung status nila. Pero yun, misteryoso gumalaw si Sir Alden. Okay? Secret, no? Private but not secret, mga kasambreros. So yun yung mahalaga na tinatago nila, pero nararamdaman pa rin ng fans, mga kasambreros, the way their work, the way their routines, the way their purpose, no, and advocacies, mga kasambreros, speak for their status. So mga outfits nila minsan, no, mga galawan nila, mga kasambreros, and so on. So yun po, no. So 87% si attorney, si Alden Richards, 100. So dito rin sinabi ni Sir Alden yung mamaya, no, baka kasi di ba victory party sila after ng interview na to. After ng victory party, sabi niya, after ng interview, sabi niya, mamaya baka pag may spirit, pag mapasukan na ng espiritu ng alak, baka daw siya makapagsabi makapag-disclose na or makapag-open up ng mga kasambreros ng kanilang status sa dalawa. So hanggang ngayon, misteryo pa rin, mga kasambreros, no, ang kanilang galawan, which is may mga clue naman tayo na lumalabas araw-araw. Pero yun, talagang gusto lang talaga ng Kathleen na mysterious type na relationship, no? Parang mapapaisip ka, sila ba o hindi? Ano ba, may nangyari ba o wala? So ganun, mga kasambreros, which is parang parang yun yung sasabi na parang pag na open up na, mas lalo ma-excite ang mga tao, mga kasambreros. So yun po, no? So talagang ang kulitan ni MJ Felipe, no, talaga, pero wala siyang napiga
Hindi niya talaga napiga kasi ganun ka tibay si Alden at saka si Ma'am Catherine. Si Catherine, mga kasembreros. So hayaan na natin. So kung masaya sila na mysterious type, ay supportahan natin kasi dun sila masaya, no, as fans, mga kasembreros. Huwag tayong mag-overthink, mag-overstep sa mga boundaries, mga kasembreros. And then ito, 4 hours ago, nahuli na naman ni Donna May na nakatutok at nakatingin si Ma'am Catherine kay Sir Alden, mga kasembreros. No, this was promo pa ng Hello, Love, Goodbye, mga kasembreros. So, which, parang yun na yung time na nagsisimula na silang mag-developan, mga kasembreros. So, gumawa pa ng paraan ng Diyos, no, na magkahiwalay ang Kathniel. So, talagang meant to be ang dalawang ito, mga kasembreros. Kung kaya team panatag tayo, ha, wag po tayong panghinaan ng loob, bagkus ay magtiwala at manalig. Alright, sino sa ating Kathen items, ha? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Advanced Merry Christmas po sa bawat isa. Naka-ready na ba yung ating mga groceries, no? At saka yung ating mga pang Noche Buena. May spaghetti ba dyan at saka macaron? Yung spaghetti talaga, hindi talaga nawawala yan, mga kasembreros, no? Ewan ko kung makapagluto kami ng spaghetti, no? Kasi hindi naman kami mahilig maghanda talaga ng marami, mga kasembreros. Yun po, no? So, advance Merry Christmas, and sana pa ipakinggan pa natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, medyo nakakatawa itong mga kasembreros, pero hindi rin ito horror. Yung title natin kasi ay, "Huwag kang sumama sa kanila." Bakit kaya? Proverbs 1 verses 15, "My son, do not walk in the way with them." So ito pala yun, no? Huwag kang sumama sa kanila. "Keep your foot from their path." So ito, mga kasembreros, ay kung ating babalikan ng previous verses, 14, 13, and shorter, or first verses, mga kasembreros, ay King Solomon was talking about people na mga hangal, no? Mga masasama, no? Mga evildoers, mga kasembreros. So kaya ang title natin ay "Huwag kang sumama sa kanila." Dahil pinapatawa ko lang po kayo, mga kasembreros. So, ito po, maaaring kaibigan natin or mga tao sa paligid natin na nagiging bad influence in general. So, sila yung uudyok sa'yo, sila yung magtitempt sa'yo at tutukso sa'yo na, na gagawa ng masama. Na mapamakiayon ka sa kanila or sumama ka sa kanila, no? Mag-join ka sa kanila para happy-happy ang life, no? Kunwari, party-party, mas inuna yung party-party kaysa sa yung reminder ng magulang, warning ng magulang. Mas inuna yung cutting classes kaysa sa mag-aral. Mas inuna yung videoke kaysa sa pumasok sa eskwelahan. So may mga ganong tipo, mga kasembreros. And marami sa dito sa probinsya talaga namin ang nagsasuffer, no, ng hindi nakapagtapos ng pag-aaral, mga kasembreros. So, kasi kami, kwento ko lang, kami po magkakapatid ay 3 po ang tatay. Okay? Yung nanay ko sobrang ganda. 3 beses nag-asawa. Pero yun, kasado, sa unang asawa, bale. Pero hindi kami nag-iisip na, "Uy, ikaw, di ba yung tatay mo?" Sobrang close pa nga kami, mga kasembreros. Sobrang, marami nagsasabi na parang kayo pag nagsama kayo, parang magkakapatid, parang hindi kayo iba-ibang tatay. Sobrang close ninyo. Parang dinaig niyo pa yung dinaig niyo pa yung iisa lang ang tatay, pero nag-aaway-away naman. Sa amin po kasi talagang close kami, mga kasembreros. Naghihilutan, no? Kuya ko, hinihilot ako. Yung kuya ko naman, hinihilot ko. So, ganun. Mga ganong tipo. Nanay ko, hinihilot ko, no? Nanay ko naman, hinihilot ako. So, ganun ba, mga kasembreros? So, kami magkakapatid, talagang close na close kami, mga kasembreros. Hindi namin isip na ibang tatay mo, ibang ganito, ibang ganyan. So, ganun, mga kasembreros. So, and yun. Pero, ang sad story dito, since maagang, yung pinakaunang asawa ng nanay ko, nagkaroon ng aberya kung kaya naghiwalay sila, mga kasembreros. Pero, sobrang love nila yung isa't isa. Sobrang love niya yung isa't isa. Pero kailangang umalis nung husband niya kasi nagkaroon ng aberya. Parang kinakailangan talaga, mga kasembreros. So, tapos yun, nung nawala na siya, at yung tatay ko naman yung pangalawa, mga kasembreros. So, 3 kami magkakapatid sa tatay ko. Tapos yung pangatlo, ito, 2 naman, mga kasembreros. Tapos yung bunso namin sa pangatlong tatay na yun, yung bunso namin ay yung
tao dito yung special child nga siya mga kasombreros. So yun po. Pero kami po ay close na close mga kasombreros. And yung sad story din dito ay ilan pang kapatid ko hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Apat mga kasombreros yung hindi nakapagtapos ng pag-aaral. So and syempre exempted yung bunso namin. So and yun, kahit kayong kakapatid, nararanasan namin yung, of course, na yung individual na mga paghihirap, na yung individual na mga challenges na hindi nakapag-aral mga kasombreros. So, thank God lang talaga na isa kong kapatid ay nakapagtapos din po ng pag-aaral mga kasi naka-college din po siya. So, yun. Pero yun, talagang tulungan kami magkakapatid mga kasombreros sa awa ng Panginoon. So, sinasabi dito kasi sabi nga na hindi naman sila naging masama na sumama na huwag ka mag-aral. So talagang dati kapos talaga mga kasombreros, no? Kung kaya hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. So ako yung inuna ng kapatid ko mga kasombreros na makapagtapos ng pag-aaral. And marami pa ng mga storya mga kasombreros na first time ko itong i-share, no? Itong ganito na aking life story mga kasombreros. Sinishare ko to kasi marami rin mga kabataan na hindi nakapagtapos ng pag-aaral kasi nga mas inuna ang barkada, mas inuna na mag-asawa ng maaga. So ganun mga kasombreros, no? Kung kaya kapag kayo po, no, especially yung mga yung pinakadelikado kasi dito rin is yung nagpa-tempt ka, nagpadala ka sa tukso ng kunwari may asawa na tapos sumama ka pa dun sa isa, no? Sumama ka pa dun sa may asawa na mga kasombreros. So magiging pa mawawasak na masisira ang pamilya mga kasombreros. And sa mga gang-gang, no, yung mga troublemakers na mga grupo tapos sumama ka dun, ay nako po, ikaw rin ay madadamay mga kasombreros. Maraming mga bad influence sa mga kasombreros ng ngopya. So sumama ka rin dun sa mga nangopya. So nung nahuli ay lagot na. So marami yung mga nagnakaw, no, yung mga talagang damay-damay na mga kasombreros, sumama ka sa mga ganoon. And sa ating buhay, hindi man tayo sumasama sa mga masama, pero sometimes yung individual natin na ginagawa, let's say wala tayong panahon sa Biblia, wala tayong panahon sa panalangin, so that's also kasalanan mga kasombreros. So this is King Solomon na nagre-remind sa atin na do not walk in the way with them, no? Huwag mong gayahin yung pattern nila. So kung hindi ka man sumasama sa kanila physically, ay po pwede mong ginagaya sila sa buhay mo. Let's say influencer, no? Yung mga vloggers, yung mga celebrities, no, na bawat taon ay paiba-iba ng asawa, paiba-iba ng partner. Yung iba ginawa ito, no? Nag-alabikini na lang yung sorry po sa term ha, nag-alabikini na lang at saka yung mga suot na mga tao dito na mga damit ng influencers at saka vloggers na pinapanood mo at saka pina-follow mo, sobrang iiksi, no? So ikaw na rin naggagano na rin mga kasombreros. So damay-damay. So na-influensyan ka, parang sumasama ka na rin sa kanila mga kasombreros even though hindi ka present physically, no, nakasama nila mga kasombreros. So yung iba nagbibisyo, nagbi-vape, no, yung iba lasenggo, yung iba matakaw, no. Yung katakawan is kasalanan din po, no. Tawag dito gluttony mga kasombreros, yung katakawan. So it's also sin. Marami ngayon kapag hindi ka maalam, talagang susunod ka na lang susunod, no. Yung pagsayaw ngayon, no, yung sayawan ng mga generation ngayon, kahit na mga medyo bastos yung mga lyrics ng kanta at yung mga yung iba pa, yung mga nagbibikini open, no, talagang yung social media ngayon, talagang kapag hindi ka maalam talaga, masasama ka dun sa grupo nila kahit na hindi ka present physically, pero kapag nanonood ka at saka nagjo-join ka sa kanila, nagpa-follow ka sa kanila, ay parang ganun na rin ng mga kasombreros, no, nagkakaroon ng immorality, nagkakaroon ng lust of the eyes, no, yung mga mata natin nagkakasala because sa mga panonoorin na ganoon. Proverbs 1 verse 15 offers a crucial piece of advice aimed at guiding us away from the influence of others who may lead us astray. When we read this verse, we see that it is strongly urging us to avoid certain paths and people. At its core, this advice is about making wise choices in our friendships and associations. The wisdom of this verse speaks to the importance of discerning who we spend time with. So, sino yung pinaglalaanan natin ng oras? So, naglalaan ba tayo ng oras sa Panginoon by reading His Word, sa panalangin, no, sa pagsimba, sa paggawa ng kabutihan, of course, no? So, yun siya mga kasombreros. So, kapag
yung oras natin ginugugol natin sa panonood lamang ng mga pina-follow natin na hindi naman Christian, parang wala ka namang natututunan kundi mga life update nila, paano makeup, yung mga ganun kasi yung mga vloggers at mga influencers, mga makeup artist. Kunwari mga makeup, mga transitions, no, kung ano medyo mga edit-edit, no, sa mga ganun mga kasembreros, sayaw-sayaw, kanta-kanta. So, okay lang yung ganun pastime mga kasembreros, pero dapat may panahon din tayo sa panalangin. Let's say, kumakanta ka, no, sa TikTok, nagla-live ka sa TikTok, no, kasi may income din dyan mga kasembreros kapag may nagsisend sa'yo ng gifts. So, pag kumakanta ka, of course, may time ka rin sa panalangin at saka sa, parang yun yung trabaho mo ba, no, kapag nagla-live ka sa TikTok, no, tapos ay kumakanta ka or sumasayaw pa dyan, kung anong request ng mga o nagtuturo ka ba, no? So tapos may time ka rin dapat sa Biblia. In life, we often encounter individuals who may not have our best interests at heart. These can be friends, peers, or even acquaintances who tempt us into actions or behaviors that don't align with our values and beliefs. So hindi nag-a-align, no? Sa ating mga paniniwala at pananampalataya. This warning is not simply about avoiding bad company. It's about protecting our hearts and minds. So, parati natin tatandaan na kapag umiiwas tayo sa temptations, hindi lamang tayo umiiwas. Actually, we are protecting our identity, yung ating imahe, for example, pinaprotektahan natin, and yung kahihinatnan natin. Kasi, kunwari yung tao, nagpadala siya sa mga lasenggo ng mga kaibigan. So, ang tendency, kapag parating lasing, hindi malayo na bata pa ay magkakaroon ng sakit, no? Kung yung buong tropa ay nag-vape or nag-smoke, mga kasembreros, so hindi malayo rin na lahat sila or kayo mga kasembreros ay magkakaroon din ng sakit, no? Tendency kapag ikaw ay second-hand smoker, ikaw pa yung mas matindi na maapektuhan mga kasembreros. This warning, sabi dito, when we are with people who engage in negative behavior, there's a higher chance that we may find ourselves participating in similar actions. So parang parang birds of the same feather flock together. So kung ang mga kaibigan mo ay mga palamura, so tendency, baka isang linggo lang ay naging palamura ka na rin mga kasembreros. Kung ang mga kaibigan mo ay mga mababait, no? Ikaw rin ay bumabait mga kasembreros. Kapag ang mga kaibigan mo ay palasimba, at saka may personal relationship sa Panginoon, so ang tendency, baka ikaw rin ay mahawa mga kasos. At ikaw ay mahawa talaga ng kung pa yung ugaling maka-Diyos mga kasembreros. So, which is definitely good, no? So, sinasabi dito ni King Solomon na magkaroon tayo ng wise decision ba when it comes to choosing friends, yung ating mga tao na we spend time with, no? Especially our family talaga, and the Word of God mga kasembreros. Alright, so kung kaya wag kang sumama sa kanila. Salamat sa ating Word of God, ha? No, pagpapalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wise decisions mga kasembreros at saka wise choices ng friends and people who we spend time with. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.